Nireveal na ni Togashi ang isa sa pinagpipilian niyang ending ng Hunter x Hunter. Sa online interview na ipinakita sa isang show sa Japan, ibinigay ni Togashi ang maraming plano niya ukol sa Hunter x Hunter. At ang nakakagulat ay sinabi niya ang isa sa mga pwedeng katapusan ng kwento. Ayon sa sikat na mangaka, naganda siya ng 3 ending. Tinawag niya itong ending A, ending B, at ending C. Ang 3 pangyayari na ito ay binigyan ni Togashi ng ratings ayon sa tingin niyang magiging reaksyon ng mga taga-suporta ng kanyang kwento. Ayon kay Togashi, ang ending A ay maaaring makakuha ng 50% satisfactory ratings mula sa mga taga-subaybay ng istorya, samantalang 20% naman ang pwedeng maging unsatisfied sa ending na ito. Hindi nabanggit ni Togashi kung ano ang reaksyon ng natitirang 30%, pero sa tingin ko, ito ay yung mga taga-subaybay na maaaring nasa neutral side o hindi pa may paliwanag kung ano ang nararamdaman sa ending. Inamin ni Togashi na ang pagbibigay niya ng 50% satisfactory sa ending A ay hindi nangangahulugan ng sobrang taas na rating o isang ending na sobrang magugustuhan ng lahat. Bagkus, binigyan niya ito ng 50% dahil sigurado siya na ang ending A ay isang katapusang hindi masyadong komplikado, kaya tiyak siyang hindi ito makakatanggap ng labis na batikos mula sa maraming tao. Sunod dito, ipinaliwanag din ni Togashi ang ending B. Binigyan niya ito ng 50% satisfied at 50% unsatisfied ratings. Ibig sabihin, mahahati ng pantay ang tagahanga ng istorya kung ito ang katapusan na susundin ng mangaka. Ang huling pangyayari o ang ending C ay inaasahan niyang makakatanggap ng 10% satisfaction rate habang 90% naman ang dissatisfied. Alam ni Togashi na magtataka ang marami kung bakit isinama niya pa ang isang ending na hindi magugustuhan ng karamihan. Kaya sinabi ng mangaka na ang dahilan sa paglikha niya ng ending C ay sapagkat ito ang katapusan na pinakagusto niya mula sa 3 pinagpipilian. Ganun pa man, nag-iisip pa rin si Togashi ng isang katapusang malapit talaga sa kanyang puso at magpapasaya ng lubusan sa mga tagahanga ng istorya. Nagresulta para makalikha siya ng higit sa 3 ending ng Hunter x Hunter. Isa sa mga katapusang nalikha niya ay ang ending D. Ikinuwento ni Togashi ang katapusang ito at ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat detalyeng meron sa ending na ito. Ayon sa mayakda, ang huling eksena ng Hunter x Hunter ay magsisimula sa isang batang babae na nagngangalang Jean. Meron siyang hawak na pamingwit at nakatayo siya habang hindi kumikilos. Maya-maya, gumalaw ang pamingwit ng bata at masayang napasigaw si Jin sa pagsasabi na nahuli niya ang Lord of the Lake. Nilagay ng bata sa kanyang balikat ang dambuhalang isda at nagtungo sa kanyang ina. Sinabi ni Jin ang kasiyahan ng pagtapos niya sa pangako ng kanyang ina. Ito ang paghuli sa Lord of the Lake. Dahil dito, sinabi ni Jin na dapat ay hindi na siya kailanman pilitin ng kanyang nanay na maging hunter. Malaking kabaliktaran ito sa nangyari kay Gon noon sa episode 1 ng serye. Sapagkat ang dahilan ng paghuli ng ating bida sa Lord of the Lake ay dahil sa malaking kagustuhan niyang maging hunter. Tumango ang nanay ni Jin bilang pagpayag sa kasunduan. Pagkatapos nito ay masayang kinarga ng bata ang Lord of the Lake sa kanyang balikat at naglakad palayo. Sinabi ng nanay sa kanyang asawa ang pangarap ng kanilang anak na manatili sa Whale Island habang buhay at manahin na lamang ang kanilang bahay. Sumang-ayon ng lalaki at tumawa siya ng malakas, dahilan para mainis sa kanya ang asawang babae. Na sinabi na lamang ang pag-asa niya na magbabago ang kagustuhan ng anak. Tinanong ng nanay ang kanyang asawa kung ang dahilan ba kaya ganito si Jin at ang tatay nito ay dahil sa dugo ni Lola Mito at Lola Noko. Nakakatuwa itong marinig sapagkat sinasabi dito na naging asawa ni Gon si Noko o ang nag-iisang batang babae sa Whale Island. Nangangahulugan rin na si Gon at Noko ay nagkaroon ng anak na maaaring naging hunter na naging anak naman ng tatay ni Jin na ayaw maging hunter. At naging anak din nito si Jin na ayaw umalis sa Whale Island. Sa madaling salita, ang batang si Jin ay apo sa tuhod ni Gon Freaks. Sinabi din ng nanay ng bata ang katiyakan na balang araw ay aalis din ang anak sa Whale Island sapagkat ang lolo nito na si Gon ay isang sikat na hunter. Nagsasabi ito sa mga mambabasa ng istorya na hindi lamang sumikat si Gon sa Hunter Association. Bagkus, may ginawa ang ating bida na nagpakilala sa kanya sa buong mundo. Nagpapatunay sa teorya na hindi pa tapos ang kwento ni Gon matapos mawala ang kanyang nen. Sa sunod na eksena, ipinakita ang tindahan ni Mito na ngayon ay inaasikaso na nila Jin. Dito, dinala ng bata ang Lord of the Lake na kanyang nahuli upang linisin at lutuin. Habang inihahanda ang isda, binalikan ni Jin ang kanyang memorya ukol sa lolo niyang si Gon. Naalala ng bata na kapag nagkukwento ang kanyang lolo tungkol sa mga karanasan nito bilang hunter, umaalis na ang kanyang lola Noko.
nagpapakita ng hindi nito pagsang-ayon sa mga bagay na may kinalaman sa pagiging hunter. Ang ugaling ito ni Noko ay namana ni Jin, sapagkat ayon sa bata, ang paghihintay ng matagal na panahon sa pagbalik ng isang tao ay lubang dumudurog sa kanyang puso, at ayaw niya itong iparanas sa mga taong mahal niya kapag umalis siya sa isla at naging hunter. Maya-maya, merong isa pang bata na pumasok sa loob ng kanilang tindahan, at sinabi nito kay Jin ang kagustuhang makasama ang mga taong gusto niya makapiling habang buhay. Sumang-ayon dito si Jin at nagtulong ang dalawang bata na lutuin ang isdang nahuli ng apo ni Gonfrix. Natapos ang kwento sa paglipad ng isang ibon sa kalangitan, sa ibabaw ng maraming tao at ng Whale Island. Habang lumilipad ang ibon, ipinakita ang anak na lalaki ng isa sa ating mga bida, ang anak na babae ng isa pa, at ang apo ng isa sa apat nating bida na nakatira sa iba't ibang lugar sa mundo at mukhang masaya sa kanilang mga buhay. Sa paglipad ng ibon, huling ipinasilip ang isang tao na nanonood mula sa malayo. Kung sino siya ay hindi na ipinakita ng istorya. Dito, nagwakas ang kwento ng Hunter x Hunter. Ang mga pangyayaring ito ay ang mga naganap sa ending D. Makikita natin dito ang masayang pagtatapos ng istorya. Nagwakas ang kwento sa isla kung saan nagsimula ang lahat. Nagkaroon ng pamilya ang ating mga bida at naging sikat na hunter si Gonfrix. Tama si Togashi sa pagkasabi na ang ending D ay malapit sa kanyang puso at magpapasaya sa mga manonood. Sapagkat napakapayapa nito, simple, hindi komplikado at nakakagalak panoorin kung sakali. Ang ending D ay ang pangyayari na hindi nasama sa tatlong ending na pinagpilian talaga ng may akda. Ngunit, sinabi ni Togashi na kung sakaling pumanaw siya bago matapos ang manga, maaaring ituring natin na ang ending D ay ang opisyal na katapusan ng kwento. Umaasa si Togashi na mapapatawad natin siya kung sakaling hindi niya matapos ang istorya. Malaman ang testamentong ito ng mangaka sapagkat alam natin na sa loob ng mahabang panahon, may iniindang karamdaman si Togashi. Dahilan para maantala ng maraming beses ang pagkakalathala sa mga kabanata ng istorya. Sa madaling salita, ang pagkasabi niya ng isang ending habang nasa gitna ng sakit ay nagpapalagay sa atin na maaaring alam ni Togashi na hindi na niya mawawakasan ng kwento dahil sa paglala ng kanyang karamdaman o dahil sa katandaan. Kaya, kahit malayo pa ang lalakbayin ng Hunter x Hunter, sinabi na niya agad ang ending nito. Ganun pa man, pwede rin nating paniwalaan na ang pag-anunsyo ni Togashi sa isa sa mga posibleng wakas ng istorya ay dahil sa alam niya na kaya niyang tapusin ang kwento at gagawin niya ang lahat para hindi maganap ang ending D dahil may iba pa siyang mas magandang plano. Hindi talaga natin alam ang tunay na rason sa pagbibigay niya ng isa sa mga ending, pero ang sigurado tayo ay ginawa niya ito dahil mahalaga tayong lahat para sa buhay at sining ni Togashi. Sa ngayon, ipanalangin natin ang kalusugan ni Togashi na sana ay magkaroon pa siya ng lakas na masundan ng kwento, na sana ay matupad ang lahat ng kanyang mga plano, at sana ay tumagal pa ang buhay ni Togashi sa mundo para tuluyang matapos ang kwento. Ito po ang aking paliwanag sa inilabas na ending ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!